Okay. Father Edu, magandang umaga po sa inyo. Nung pong, I think, Martes ba yun o Miyerkules? Parang gusto na nyo magdiwang, ano? Akala nyo tagumpay kayo. Pero, ano nangyari? Bakit nagkaroon ng sudden turnaround? Totoo po yun at kami nga nung araw na yon ay nag-celebrate na ng misa at tuwan-tuwa, nagyakapan, nag-iyakan, akala namin ay panalo na kami. Dahil ang sa pananalita po ni Secretary, yung suspension, ang akala namin talaga ay for eventual cancellation dahil nakita niya yung mali na kanyang ginawa. Dahil ipinaliwanag namin kasama si Bishop yung mga kamalian. Pero nung dumating yung suspension order, ang nakalagay doon ay suspension for 90 days at binibigyan lang yung kumpanya para mag-submit ng mga kinakailangang dokumento. Kaya sa tingin namin ay napakalabnaw at talo pa rin kami dahil pagkatapos ng 90 days ay balik na naman sa dati. Kaya po sa nakita namin yung talagang kabiguan na kami parang yung kagalakan ay napalitan ng lungkot ulit at dalamhati dahil sa ganong sitwasyon na talagang parang hindi naman talaga yung hinihiling namin at gustong mangyari. Kaya nga po kami nagpatuloy at mula nung araw na dumating kami ay 8 araw na ngayon na kami ay buhat po nung kinabukasan hindi na ulit kami kumain hanggang ngayon, tubig lamang. Father Edu, 90 days. So within that period, nag-file na ng candidacy yung gustong bumalik na Bulaklak ng Maynila. So, iba ng secretary ang kadil nyo after 90 days. Hindi na yung Bulaklak ng Maynila. Totoo po yun. Kaya nga ang sinasabi namin nung mag-usap din kami sa radyo ni Secretary, ay mahirap naman yung kasalanan na kanyang ginawa ay ipapasa niya sa iba. At pagkatapos ay kapag nag-uusap din kami ay pinapasa niya lagi sa kanyang mga tauhan yung kasalanan samantalang siya naman ang pumirma. Kaya nga po nung aming usapan, tinanong ko siya, nakita niyo pa buhay yung resulta ng EIA Review Committee report na sinasabing dapat i-deny yung ECC. Pero makaraan ng 1 buwan ay naprubahan nyo. Pero mukhang hindi niya alam at sabi niya dapat daw lahat ng mga dokumento ay sinasabit sa kanyang opisina pero yun, may galing mismo sa kanilang opisina. Kaya yun po ang nakakalungkot sa bagay na ito. Ito po bang pangyayaring ito, Father? Malawakan o gaano kalawak ang pagtutol ng mga taga-Oriental at Occidental Mindoro? Sabi nga po ni Bishop, ito po'y paninindigan ng simbahan, hindi lamang namin, kundi kahit ng Occidental. Ang maganda pong balita ngayon, yung mga mangyan at ang isang pari, si Father Jun, ay babalik ulit ngayon dahil umuwi na. Akala panalo na eh. Kaya ngayon, babalik po ulit sila, mga taga-Occidental, at may mga kinatawan din sila dito. At hindi lang po ito simbahan at ang kagandahan nga at isang malaki adbantahe ng laban ng Mindoro ay ito po ay tinututulan din ng aming mga pamahalaang lokal. Kaya nga po nung makipag-usap kay Secretary Atienza, nandoon yung dalawa naming congressman, Occidental at Oriental. Nandoon po ang dalawa naming governors. Nandoon din ang mga mayor ng 2 bayan na pangunahing maapektuhan. Nandoon din yung mga kinatawan ng sangguniang bayan kahit ang vice governor at mga katutubo rin na maapektuhan mga magsasaka. Kaya hindi ko po alam kung ano pang dapat. At sinasabi po sa batas, at nilinaw nga po namin yun ni Bishop doon sa pag-uusap, na sinabi niya rin kanina, bago mag-issue ng ECC, kinakailangan ang hindi lang konsultasyon, kundi ang consent at endorsement ng local na pamahalaan. Ito po ay nakalagay sa Section 17 ng Mining Act. Ayan, nakakapagtaka kahit ang mismong sekretary ng DENR ay sinusuway at hindi sinusunod ang batas. Ay nakakalungkot po dahil wala na talaga kaming pupuntahan kaya desperasyon na talaga kaya ganito na ang aming ginagawa dahil ang mukhang mas pinapanigan talaga yung mga dayuhang kumpanya para magmina kahit na isakripisyo kaming mga nasa maaapektuhang malaki.